Magandang araw mga kadiliman. Sana ay goods naman ang lahat ngayong back to work at back to school na yung iba. Bago natin basahin ang mga kwento, may ahabol lang ako saglit sa mga shoutouts. Shoutout sa iyo Rosalie Diaz 9370, pa-shoutout po Boss Bob, Rosalie from Angeles City, Pampanga. Nakikinig po lagi sa kwento nyo while doing house chores. Oh, thank you po. Kay Christina Marie Basinang, 1506, pa-shoutout sir from Cavite. Pati na kay Bobby Ong Sueco. And last kay Lestat Luis, 47 UV. Pa-shoutout sa pamilyang Sunga Trillana from Oceanside, California. Birthday ko po sa June 10. Please, pa-birthday nyo na po ang shoutout for Liza Trillana. Avid fan nyo po ako for a year na. Uy, advance happy birthday sa'yo, Miss Liza. Ayan, wag po sana magtampo yung mga hindi na shoutout na nag-comment sa ibang vids and post. Magsasabi po ulit ako kung kailan yung next shoutout segment natin, okay? Thank you po sa lahat ng mga nag-aabang na mga kwento, pati sa mga nagko-comment. Tunghayan po natin ang dalawang kwentong kababalaghan tungkol sa mga jeepneys, driver at pasahero. Nakikita man o hindi. Magandang araw sa inyo, boss. Tawagin mo na lang akong Bong. Dahil mahilig din ako sa mga kwentong nakakakilabot, naalala ko yung jeep na nabili ni Tatay Arthur ilang taon na ang nakakalipas. Naisipan kong sumulat sa inyo dahil na rin sa kababalaghang meron sa jeep na nabili niya. Galing din to sa naikwento niya sa akin. Taga Batangas pala kami, boss. Bale hinanap ko yung may-ari ng jeep. Nung una, wala siyang sinabi kung bakit ang mura niyang binebenta yon. Nasa 15 anyos pa lang ko nung mangyari ang kababalaghan. Kasama ako palagi ni tatay kada mamamasada siya ng jeep. 20 mil lang yung jeep kaya tuwang-tuwa si tatay noon. Binili niya agad kahit natutol kami ni nanay. Kesa daw nakikiboundary siya. At least yung kikitain niya sa amin na talaga. Nagkasundo rin sila sa huli ni nanay. 3 kaming magkakapatid at ako ang panganay. Kada Sabado at Linggo kasama ako ni tatay, habang si nanay naman may maliit na tindahan sa harapan lang din ng bahay namin. Sa hirap ng buhay, Boss Bob, kailangan talagang kumayod ng doble para may pangkain at gastusin sa bahay. Inaya na kami ni Ninong Dante noon na maagang mamasada. Isinakay ko naman agad yung tubig at baon namin. Sumakay na ako sa tabi ni tatay. Ayoko sa loob dahil may iba akong pairamdam doon. Hindi naman luma yung jeep, boss. Kaya nakapagtataka na ang mura lang niyang nabili. Tinanong ko pa nga si tatay kung bakit binenta ng ganong kamura yung jeep ni Mang Elias. Hindi rin niya alam. Pero ang importante raw ay may sarili kaming sasakyan. Matagal na kasing wala sa lugar namin si Mang Elias. Tapos nang umuwi ito, ay ibinenta agad yung jeepney nila. Sabi ay kailangan lang daw ng pera. Pero hindi ako kumbinsido nun. Tiyak na may iba pang dahilan. Hapon na nun, biglang may sumigaw na isa sa mga pasahero namin. Napatigil tuloy si tatay sa pagmamaneho dahil ang lakas nun. Gulat din yung mga kasamahan nitong pasahero sa loob. Tanong ni tatay kung anong problema. Ang sabi ng ale, may bigla daw humawak sa paa niya. Yung parang may malabig na humipo. Hawak nito ang paa at nang bitawan niya ay may namumulang bakat doon. Nagkatinginan kami ni tatay. Sabi nung katabi niya na pasahero din, baka modus lang daw yon ng ale para bigyan siya ng pera. Pare-pareho daw silang walang pera. Sabi nung lalaki, kaya naman nagalit yung ale. Nagbayad naman yon pero bumaba na kahit na wala pa sa pupuntahan niya. Sa itsura ng ale, boss, mukhang hindi naman niya kailangan namang modus dahil maayos yung pananamit niya. Yun ang nasa isip ko. Itinuloy namin ang pagbiyahe pero hindi nawala sa isipan ko yung sinabi nito. Pati na rin yung bakas na mapula sa paa nito. Naisip ko kung saan nanggaling yon, kung hindi ito gawa-gawa lang. Tumingin ako sa rear view mirror para tingnan yung mga pasahero namin.
Para akong namalikmata dahil mula sa gitna ng jeep may nakita akong nakaupo na babaeng mahaba ang buhok. Mabilis akong lumingon doon tapos wala naman. Tahimik yung sakay namin tapos yung iba tulog. Napalunok ako dahil doon, boss. Tanghali pa naman. Hindi pa naman nanlalabo yung mga mata ko. Medyo mahina yung kita namin nung Sabado. Ewan ko lang sa Linggo kung ganoon pa rin. Buhat nang magkaroon kami ng sariling jeep, hindi na kami kumita pa ng maayos. Akala ko nga madadagdagan yung ipon ko, pero mali. Kung kailan naman may sarili na kaming sasakyan, saka naman tumumal ang kita. Ilang araw na hindi pumasada si tatay, boss. Paano ba naman kasi, abunado pa kami sa gas. Dati, nung nakikiboundary pa kami, may naisusubi pa si nanay. Ngayon naman nasa amin na yung jeep, saka kami kinakapos. Tay, parang ang malas yata natin sa jeep na yan. Hindi pa po tayo kumikita ng maganda dyan. Sabi ko sa kanya noon, kaya naman napakamot siya. Isang gabi, habang nililinis ko yung harapan dahil umulan nung isang araw, parang yumugyug yung loob. Agad ko sinilip kung may sumakay ba, pero wala namang ibang tao. Sumilip pa nga ako sa bintana. Wala talaga. Nakita ko si tatay na papalapit pa lang. Tanong niya kung anong problema. Ang sabi ko wala. Akala ko lang may tao sa loob ng jeep. Tinulungan na ako ni tatay na maglinis nun. 6:00 na kasi kaya minadali na namin pareho. Bukod sa malabo ang ilaw, malamok pa kaya tinapos na namin agad. Pumasok na ako matapos kong malinis yung gulong. Naiwan pa doon si tatay. Ang sabi niya mauna na raw ako. Kumain na kami para maapagpahinga na. Total papasada ulit kami ni tatay. Wala naman din kasing pasok kinabukasan noon, boss, kaya sasamahan ko siya ulit. Nasa tapat ng bintana malapit sa kwarto ko yung jeep. Kaya nang matutulog na ako dahil pinatay na ni nanay yung ilaw sa sala, ay dinig ko yung ingay sa labas. Parang may lumalangit-ngit sa jeep na para bang may naglalakad sa loob. So ang ginawa ko tumayo ako sa kama tapos sinilip ko yung bintana. Parang may tao nga sa loob ng jeep dahil may nakita akong bulto ng tao na nakaupo. Sa palagay ko nga, boss, babae ito. Nakasuot ng mahabang manggas na puti. Ang ginawa ko lumabas ako ng kwarto at kinuha yung flashlight sa tabi ng altar. Kinakabahan pa nga ako nang buksan ko yung pinto. Tapos hindi ako lumabas. Tinanglawan ko lang yung jeep. Mula sa unahan at sa hulihan, wala naman na akong nakitang nakaupo doon. Matagal rin, Boss Bob, bago ako pumasok dahil baka namamalikmata lang ako. Sinara ko na lang yung pinto. Nahiga na ako at sinara yung bintana. Bukas na lang kako, total wala nang ulan ng gabing yon. Natulog naman ako ng tuloy-tuloy kahit na may ingay sa labas. Hindi ko na gaanong pinansin yon. Baka mamaya hayop lang. Ayoko ring mapuyat sa pamamasada bukas. Kinaumagahan ay nagulat ako nang puntahan ko yung jeep. Sigurado akong nalinis ko ang loob, pati mga upuan nito. Pinunasan ko pa nga. Pero ang daming dumi at may putik pa pati sa upuan. Tinawag ko si tatay dahil baka hindi pa niyo yun nakikita. Paglapit niya, bakit daw ako tawag ng tawag? Tinuro ko yung naputikang lapag at upuan. Tinanong niya kung anong nangyari. Akala daw ba niya nilinis ko na yung loob kagabi. Ang sabi ko oo. Baka kako may naglarong aso. Naalala ko yung nakita kong nakaupo dito mismo sa tapat kung saan may bakas ng dumi. Sasabihin ko sana kay tatay, kaso baka hindi siya maniwala. Nang biglang sabihin ni tatay na, "Sigurado ka ba? Baka naman ikaw ang nakita ko kagabi dyan sa jeep." May narinig kasi akong ingay pagsilip ko. May nakita akong nakaupo doon. Hindi ko alam kung ikaw ba yon. Nagulat ako sa sinabi niya at tinanong ko kung anong oras. Mga bandang 9:00 daw. Ang sabi ko itulog na ako noon at saka anong gagawin ko doon. Kaya ayon, kinuwento ko na rin yung nakita ko dito kagabi nang maarinig din ako ng ingay. Pareho kasi yung pagkakalarawan ng nakita niya at nakita ko.
Tinanong ko kung nakausap na ba niya yung pinagbilihan niya ng jeep. Hindi pa raw. Iba na talaga ang kutob ko sa nakita ko kagabi at katulad din ng nakita ni tatay. Tapos ang daming dumi pa nitong jeep. Kumain lang kami ni tatay saglit tapos ay umalis na agad. Buti nga maganda ang panahon nung araw na yon. Nakapila na kami at pangalawa na yung jeep namin sa aalis. Malapit na ring mapuno ang nasa unahang jeep kaya yung iba tinatawag ko na sa amin. Ilang saglit pa ay umarangkada na ang nasa unahan kaya inusad na ni tatay yung pila sa jeep namin. Nakaupo si tatay sa harapan habang nasa likod ako at tumatawag ng mga pasahero. May isang matandang lalaki ang tumigil sa harapan ko. Tanong ko kung sasakay ba siya. Pero ang sagot niya kung kilala ko raw ba ang nakabili ng jeep. Ang sabi ko, yung tatay ko. Kaya naglakad ito sa harap at dun nga ay nakita niya si tatay. Binati niya ito kaya bumaba si tatay ng jeep. Ang sabi ni tatay ay siya nga ang nakabili. Kaso lang matumal nga ang pasada at kita. Natawa ito at patingin-tingin sa loob. Siguro sinisilip niya kung marami ng sakay. Kaya pala hindi ko nakikita to. Ikaw ang nakabili. Alam mo ba kung bakit niya to binenta sa'yo ng mura pare? Tanong niya. Nakinig naman ako sa kwento ni Mang Andres. Nagulat kami ni tatay dahil kaya pala murang naibenta may namatay sa mismong loob ng jeep. Kinilabutan ako dahil doon boss. Kaya siguro mahina ang kita palagi. At maging yung mga nakikita dito mismo sa jeep ay hindi basta imahinasyon lang. Marahil ay yun ang sinasabing namatay mismo. Naalala ko yung mga dumi na nakita namin ni tatay kaninang umaga pagising. Pati nakita ko sa salamin at yung isang pasaherong nagsabing may humawak daw sa paan niya nung unang beses na pinasada namin ito ni tatay. Malas daw talaga kapag may namatay sa sasakyan mo. Kaya pala halos walang kita at walang buenas. Dahil siguro hinahatak nito ang swerte namin. Kaya pala madalian at mura ang pagbebenta sa jeepney dahil may history pala. Hindi rin sinabi kay tatay ang dahilan ng pagbenta ng mura dahil baka hindi rin naman bilhin ni tatay kung ganun ngang may namatay. Nasa isip ko yun habang nagbabiyahe kami. Kaya sinabi ko kay tatay na pamindisyon na namin ang jeep. Pumayag naman siya. Nang sabihin namin kay nanay ay nagalit siya. Hindi rin naman kasalanan ni tatay yon dahil wala siyang alam. Kinabukasan ay dinala namin sa simbahan yung jeep. Doon pinabendisyonan namin at nilagyan ng rosaryo. Dinasalan talaga namin na sana maging maayos ang patakbo ng jeepney at matahimik na ang kaluluwa ng namatay. Buhat naman nun boss ay naging maayos na ang pamamasada. Kumikita na kami ng maayos at pinapalitan na lahat ng upuan. Maging mapanuri sa mga bagay na binibili. Payo ko lang din sa lahat. Mura nga, baka mapamura ka naman. Magandang araw sa inyo, Boss Bob, pati na sa mga nakikinig. Tawagin na lang akong Dando, 35 anyos. Sa kakapainig ko ng mga kwentong kababalaghan nyo, ay muling bumalik sa alaala ko yung isang pangyayari sa nakaraan. Maraming taon na ang nakakalipas. Binata pa ako nang maganap ang naapaninindig balahibong karanasan ko. Isa nga pala akong jeepney driver at pagpasa hanggang ngayon ay ito pa rin ang hanap buhay ko. Naasanayan na rin kasi, mula kay tatay at sa mga tiyuhin ko ay ito na ang naging hanap buhay. Dito nga pala ako nakatira sa Tondo. Mula pa bata ay itong lugar na ang nakamulatan ko. Sanay sa ingay at gulo, pero masaya naman. Kada gabing pauwi ako ay palagi kong napapansin yung pasahero kong babae. Lagi yon, Boss Bob. Doon siya sa huli na uupo kada mapapatingin ako sa salamin. Nakayuko lang naman siya, naka-uniforme pa nga. Sa tingin ko ay nurse siya. Hindi ko nakikitang nag-aabot ito ng bayad kada mapapahinto ako sa 100.
Lahat nga ng mga nauna dito ay bumaba na. Tanging siya na lang ang naiwan. Pero ayos lang naman yun, boss. At least may pasahero pa ako kahit papaano. Isang kanto pa ang madadaanan namin nang muli kong tingnan ang pasahero ko sa dulo ng jeep. Kaso ay wala na siya. Hindi ko naman itinigil yung jeep ko, kaya paano siyang nakababa? Napakamot ulo na lang ako at luminga sa labas. Napaisip ako kung tumalon ba siya dahil walang pambayad. Binilisan ko na lang yung pag-andar ng jeep. Naabutan ko pang gising si nanay. Tamang-tama dahil may nadaanan akong paniderya kaya bumili muna. Kumain ako ng hapunan kahit na antok na. Ang sabi pa nga niya kung bakit gutom na gutom ako. Hindi ba't may mga karinderya doon? Tumango na lang ako. Hindi ko na naikwento yung tungkol sa babaeng sakay ko na bigla na lang bumaba o nawala. Pero kung sumakay ulit siya bukas, ang sabi ko ay sisingilin ko na lang siya ng doble. Baka kaya palagi niya yung ginagawa kasi hindi ko siya napapansin dahil nga siya na lang yung sakay ko kaya nasaktuhan na nakita kong hindi siya nagbayad. Nurse ang trabaho pero walang pambayad. Naligo na ako nung gabing yun at nagpahinga na. Maaga akong pumasada para ikwento sa mga kasamahan ko yung nurse na hindi nagbayad sa akin kagabi. Ang sabi ng kasamahan kong si Dick Boy, meron daw siyang naisakay na nurse pero nagbayad. Ang sabi ko, ako pang ilang beses ko na siyang naisakay kaso unang gabi kong nakita na wala sa upuan niya. Buwaba ng hindi nagbabayad. Pinagtawanan ako ng mga ito. Nakadalawang beses naman akong nakabiyahe. Maganda ang kita ko nun. Lunes din kasi at maulan ng konti kaya maraming estudyante ang sumasakay. Bali hapon na rin nang bumiyahe ako pa uwi. Medyo lumalakas na ang ulan kaya tinigil ko muna sa gilid para isarado ang mga bintana. Sa malapit sa isang kanto, may poste naman ng ilaw kaya agad kong isinara ang lahat. Muntik pa akong mapasigaw dahil may sakay pala ako sa loob. Kanina ka pa ba dyan? Ang sabi ko. Pero hindi siya sumasagot. Tumingin lang sa akin yung babae at lumipat na ako sa harap at sumakay. Inabot ko pa yung bimpo sa katabi kong upuan dahil basa na yung braso ko. Pinaandar ko ang jeep at nang nasa ikalawang kanto na kami ay agad itong pumara. Nagsasalita naman pala, nananakot pa, bulong ko. Maya-maya pa ay umarangkada na ulit ako. May isang babae na pumara. Nagtaka ako kasi ang lakas na ng ulan pero parang hindi ito nababasa. Akala ko iikot pa to sa likod pero sa tabi ko siya umupo. Pagkaupo niya, bigla akong may naamoy na kakaiba pero hindi ko na yun pinansin. Tinutok ko yung mga mata ko sa kalye. Tinanong ko siya kung saan siya bababa. Wala akong narinig na sagot. Sinulyapan ko siya, boss. Nakasilip lang siya sa may bintana. Ako naman nagkamot lang ng ulo. Ilang kanto na ang nadadaanan namin pero hindi pa rin niya sinasabi kung saan siya bababa. Kung siya man yung naisakay ko noon na basta na lang nawala sa jeep ko, hindi ko na siya sisingilin ng doble. Para kasing may problema ito. Isa pa, hindi ko rin matandaan yung mukha niya. Yung para bang malabo siya sa isipan ko. Pero alam ko na uniform kasi siya ng pang-nurse. Nang wala gaanong nakakasalubong na sasakyan, ay muli ko siyang sinulyapan. Doon ako may napansin sa suot niya. Puno ng putik at medyo sira-sira pa. Tumingin muna ako sa harap dahil baka mamaya may mabundol ako kakatingin sa atabi kong pasahero. Miss, saan ka bababa? Kasi malapit na rin ako sa uuwian ko. Tanong ko ulit sa kanya. Kaso, nang lumingon siya sa akin, doon ako kinilabutan at nabigla. Yung mukha niya kasi, boss, ang dumi. Pagharap pa niya ng husto, yung kabilang damit at bahagi ng katawan niya ay punong-puno ng putik na para bang nadapa ito sa putikan. Bigla na lang siya umiyak at tatakot ako nun. Itinigil ko yung jeep dahil baka mabangga pa ako. Para akong maiihi sa salwal nun dahil sa kilabot. Umiyak siya na para bang may gustong sabihin sa akin pero hindi makapagsalita. Itinaas niya yung kamay niya sa gawing iskinita. Nung una
ayokong maniwala. Baka may gusto siyang ipaalam. Nang bigla itong mawala sa tabi ko, tapos nakita kong nasa baba na siya at naglalakad paalis. Sisibat na nga sana ako. Kaso, dahil wala naman akong hinahabol at wala namang mga pasahero, itinigil ko muna yung jeep sa gilid ng kalsada. Gusto ko rin siyang habulin at para malaman kung bakit ganoon yung itsura niya. Parang may mali kasi talaga. Sumunod ako sa kanya kahit na nangangatog yung binti ko. Sa isang gilid sa may maliit na daanan ay doon ko nakita ang isang katawang nakahandusay. Parang ginawan ito ng masama at mukhang ilang araw na rin ito dahil nangangamoy na. Naisip ko kung wala ba talagang naapansin sa katawan na to. Masyado kasing makipot yung lugar kaya hindi mo akalain na may daan pala doon. Punit ang damit nito at sira yung ibabang palda. Putik-putik rin ang buong katawan. Nang lapitan ko yung katawan nito, halos matumba ako at hindi makapaniwala. Dahil siya yung pasahero kong nurse na nawala at sumakay ng ilang beses sa jeep ko. Doon na ako natakot at napasigaw ng tulong. Una kong naisip, paano kung sa akin ibintang ito? Tumakbo ako paalis doon. Hindi mawala sa isip ko yung sirang damit nito na subsub sa putik, nangangamoy pa. Narinig kong may muling umiyak, parang yun yung babaeng nurse, kaya napako yung mga paa ko sa lupa. Siguro ay nanghihingi ito ng tulong. Ang ginawa ko'y nagmaneho ako papunta sa pinakamalapit na barangay at sinabi ang nakita ko roon. Tinawagan ko rin si nanay para ipaalam yung natuklasan ko. Ayon sa mga pulis, 4 na araw na raw itong nawawala at doon ito itinago. Iisipin mo kasing walang daan doon dahil sa kipot ng dinadaanan. Tama nga, nakumpirma namin na ginahasa ito dahil dumating yung pamilya ng babae. Natakot pa ako dahil baka isipin ng mga ito na ako ang may gawa nun sa kaanak nila. Pero ang sabi ng mga nasa barangay na imposible daw yon. Isa pa, Boss Bob, kilala rin ako ng ilang tanod doon. Kaya naman ang kunin ito ng mga magulang niya ay nakaramdam din ako ng awa. Kaya pala palagi siyang sumasakay sa akin nun, ito ang gusto niyang sabihin. Pero tiyak na hindi lang ako ang sinusubukan nitong pakitaan. Akala ko ay simpleng pasahero lang ito, pero may iba palang dahilan kung bakit parati siyang sumasakay sa jeepney ko. Wala siyang kalaban-laban sa gumawa sa kanya nun. Nung una naiinis pa ako dahil hindi siya nagbayad at palagi ko pa itong nakikita na asakay sa likod. Hindi ko rin alam nun, boss, kung nakikita rin ba siya ng mga nakakasabay niyang pasahero. O baka ako lang talaga ang nakakaalam na sakay ko siya sa jeep. Makonsensya sana ang gumawa sa kanya nun dahil hindi pa rin nahuhuli ang salarid. Mula noon ay palagi na akong bumubusina kahit sa ang lugar na madaanan ko, patauman o maliwanag. Bilin din kasi yon ng nanay ko para daw makaiwas sa mga espiritu na balak makisakay o sumama sa akin pauwi. Hanggang dito na lang, boss, ang kwento ko.